Okay, help Ganun. us explain, no, kung bakit leading pa rin si Sara Duterte. And meron kayong mga permutations dito, 'di ba? Set 1 hanggang set 5. Yung kumbaga, meron kayong mix and match dito, yung pwedeng makalaban ni Sara Duterte. Can you talk about it? What's driving her her numbers? Well, ang primary driver ng suporta kay Sara Duterte ay yung halos lahat ng nasa Mindanao ay nag-i-indicate ng preference para sa kanya, 'no. So pag tinignan natin yung kanyang preference sa Mindanao ay lagpas sa 70% ang nagsasabi na iboboto nila si Sara sa pagkapresidente, kahit ng anong bilang ng kahit na sinong katapat niya, 'no. Mm. Sa listahan na 6 ang pangalan ay halos 90%, 87% yung Mindanao. Mm. Dun sa mga sets lumalagpas ng 90% ang suporta niya, 'no. Either Oo a nga. three-person set or a one-on-one set between her and former Vice President Leni Robredo or current Senator Risa Ontiveros. Mm. Labas diyan makikita rin natin mayorya ng nasa Visayas ay sumusuporta rin sa kanya kahit na anong set, 'no. So ibig sabihin, ito yung sinasabi namin sa, well, marami ng pag-aaral niyan, 'no, simula nung 1950s, naulit ulit noong 1992, yung ethno-linguistic vote. Yung mga Mm. kuha nila sa isang lugar na iisang wika ang ginagamit, pangunahing wikang ginagamit sa kanilang kabahayan ay let's say Bisaya, may tendency silang iboboto yung isang kandidato na parehong wikang ginagamit. Mm. Pero labas diyan, Christian, hindi mo matatanggal yung tinatawag na Duterte brand, 'di ba? At yung Mm. naratibo na nagsusulong nitong brand na ito na di umano sila ay decisive, sila ay resolute kung kumilos, sila ay, maraming di umano, 'no, pero alam naman natin na lahat yun ay masasabi mong di umano. Okay. Yung ano, yung competence, bakit parang hindi siya nagma-matter dun sa support base ng isang Sara Duterte? Well, meron tayong mga botante na bumoboto batay sa kompetensya, pero meron din mga marami ring mga botante na bumabatay-batay sa kanilang kung etong isang partikular na kandidato ay may katangian na nagugustuhan nila o Mm. parang nakikita nila na sumasalamin sa kanila mismo, 'no, na kasi ang pagtingin natin nung 2016 onwards ay yung dating Pangulong Duterte ang kaniyang, pinangangalandakan ay kasama siya ng karamihan ng Pilipino at ang kalaban niya ay yung tinatawag nating elite. So, Mm. may tendency na yung we against them, 'no, yung us against them. Yung them diyaan ay yung mas nakakaangat sa buhay, yung mga oligarch, mga elite. At tayong, sila ay sinasabi nila sila ang aangat, 'no, do'n sa mga masa. So may tendency na gano'n, 'no, yung differentiation between, what's this, non-elite against the elite. So hindi Kumbaga competence ang pinag-uusapan, hindi competence oo. ang tinitingnan do'n, identity, 'no, in a Mm. sense. So that's And they one. were able to harness that. Patuloy na kanilang hina-harness 'yan. Makikita mo 'yan do'n sa mga pagpapahayag kahit nung paborito mong senador, Robin, Christian, yung 'di pinakamatalino. ba? Na parang makikita mo na parang ang kaniyang kinakatawan ay yung pangkaraniwang tao at ang kaniyang parating kini-criticize ay yung mga nagsasabi na, yung mga may kapangyarihan, 'no, Okay, ito 'no, sagutin ko lang muna kasi maraming galit dito sa comment section, maraming nagagalit 'no. Dina-doubt yung survey, bayaran, et cetera, DDS survey. Ito po 'no, sa mga viewers natin, ito lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. We've been through this before 'no, sinasabi ko naman maraming mga fly-by-night na mga survey firms na sumusulpot 'pag mag-e-eleksyon, iba diyan mga konektado sa politiko. Pero ito pag-usapan natin kasi may track record pa yung Pulse Asia 'no. Ang gusto kong pag-usapan dito sa mga viewers natin, sa mga listeners, imbis na i-doubt niyo po yung resulta ng isang legitimate survey firm, let's focus on why.
let's focus on why, let's say, Sara Duterte continues to enjoy such big numbers. Okay? You may doubt the numbers, pero clearly siya yung leading eh. 'Di ba? So yun ang mas magandang sagutin. Kasi nga, na-validate naman nito, let's say, noong 2022, 'di ba? Despite everything, leading. So mas maganda yun ang tanong na dapat sila sagot at sinusuri. Kung ako po yung tatanungin ninyo. Okay. O sige, isa-isahin po natin no? Kasi dito po sa isang set ay nasa isang hanay, Sara Duterte, Len Robredo, Raffy Tulfo, Vince Dizon, Benji Magalong at saka Nicolas Torre. Pag sabay-sabay tumakbo itong mga ito, si Sara Duterte would get 49%. I mean, that's a clear plurality. Hindi po ba? Yeah. At makikita mo nga dyan, yung sinabi natin kanina, kalahati ng nasa Visayas ay sumusuporta sa kanya, boboto sa kanya kung ginawa yung eleksyon ng panahon ng survey. At karamihan, siyam sa 10 sa Mindanao. Pero ang isang nakita namin dito sa survey na ito, hindi yung electoral preference, Christian, kundi doon sa approval at trust rating ni VP Sara. Medyo umaangat siya sa balance of Luzon. At yun ang medyo dapat tignan mabuti ng sino mang kakalaban sa kanya. Kasi napakalaking area ng proporsyon ng botante sa balance of Luzon ng pinakamalaki. That's 14.5% of the total voting population. So, meron ka nang base na Mindanao na 24% ng voting population at competitive ka pa sa isang lugar na 45% ng voting population ay nandoon. So, ibig sabihin, kumbaga, dapat tinatabla mo na dito sa isang area na hindi naman siya malakas, pero nakakakuha pa siya ng suporta ngayon. Bakit, Prof? What explains that? Well, sa akin really would be yung kanilang naratibo, no? Yung kanilang naratibo at yung pagtugon ng mga kalaban nila sa naratibo na ito. So in that sense, Christian, di ba, nasasabi nga natin, ang narrative nila ay ganito politically persecuted. Ang narrative nila, ang mga Pilipino ay naghihirap ngayon pero ang inuuna itong impeachment. Ang dating Pangulong Duterte, pinadala nila para sa isang dayuhang korte. Hindi naman dayuhang korte yan, it's an international court. So, ang dami na naratibo. Ang isa pang naratibo ay itong pamahalaan na ito ay walang ginagawa para matugunan ang pangangailangan ng mga kapangkaraniwang Pilipino. So, pag pinagtahi-tahi mo yun, gaano ito nakaka-apekto sa kaisipan ng mga Pilipino tungkol sa kampo ng mga Duterte o sa iba pang kampo. Sino sa kanila ang ang paniniwalaan na mas may parang malasakit sa pangkaraniwang Pilipino. Ano naman ang pagtugon ng mga iba't ibang kampo dito sa naratibo ng mga Duterte. So, paano natin, yun yung parang yan yung question ng kami, iniiwasan namin tawagin ang mga botante na hindi nag-iisip. Yung bobotante na sinasabi nila. Ang bawat botante may sarili siyang desisyon. Ang kanyang desisyon ay maaaring na-influensyahan ng kanyang emosyon. Pero ang emosyon ay ang emotion is not irrational. Emotion is essentially something that defines that influences one's decision. At yung decision na yun ay batay sa kanyang paniniwala. Kung paniniwala niya ay minamaliit ang masa, ang kakampihan niya ay yung di umano'y kumakatawan sa minamaliit na masa. Kung paniniwala niya ay minamaliit ang walang pinag-aralan, ang kakampihan niya ay yung walang pinag-aralan. The underdog. Ang iniisip ko lang dito, Prof, mas nagkakaroon ng opportunities for exploitation yung ganyang mga kababayan natin para dito sa mga politiko na miski tanggapin na natin, ayaw nating sabihin yung word na bobo, pero may mga bobo sa Senado, may mga incompetent in the highest offices in our land, pero they're able to twist that narrative to their advantage while exploiting the people who believe them. Diba? Yun ang masakit Basically, we're talking here of who's controlling the narrative and who's capturing the imagination and relatability of the voters. In the end, diba? Pinag-uusapan natin ito ng mas malaliman, pero ang problema rito, hindi lang naman yung mga bumoto dito sa mga bugok na mawalang yung kandidato yung nagsasuffer Damay tayong lahat no? Okay. Anyway,
Yeah. Naglabas na ako Yun. ng frustration. Yun nga, papaano natin ika-counteract yung gano'ng naratibo kung ikaw ay kakalaban sa kanila, 'di ba? Hmm, So yun ang problema diyan, eh, kasi hindi mo puwedeng punahin lang sila 'no, punahin at punahin. Kinakailangan ay magbigay ka ng isang compelling na naratibo na hindi lang pagpupuna sa kanila na wala naman kayong alam, na mm, hindi niyo naman ginawa yung kaniyang pinangako, hindi mo naman pinagtanggol ang soberenya ng ating bansa. Kinakailangan natin tingnan ano ba yung pangkaraniwang hinaharap ng mga Pilipino na maaaring makatulong 'no, dun sa mga kalaban ng mga Duterte na makakuha ng suporta. Ang pangkaraniwan nila hinaharap ay kapusan ng kita, kawalan ng katatagan ng trabaho, kakulangan ng suporta sa pangkalusugan, kababaan ng kalidad ng edukasyon. So, maraming bagay na maaaring bigyang pansin na siguro hindi ako nasa communication, Christian, 'no, but I think that 'yun yung challenge for people who are in communication, in the field of communication.